Itong to lang i-perform ko sa inyo ay tungkol sa isang bagong simula. Sa panahon kung saan parang medyo nakakalito na ang mga bagay-bagay. Naniniwala kasi ako pag isang tao nalilito na, ang tanging paraan na lang, gawin mo na lang yung tama. So itong pyesa na to ay patungkol sa isang tungkol sa isang bagong simula. Ang title nito ay Ang Kaibigan Mong Nilamon ng Sistema. Malamang meron kayong mga kaibigan nilamon ng sistema. At saka usong-uso yan eh. Kasi may tanong sa akin, ano ba ibig sabihin ng nilamon ng sistema? So, sige, buwan natin. Turog na ang aking mga paa, kakalakad sa kalsada ng Maynila. Parati na lang ba ganito ang maging sitwasyon sa kada iskinitang makikita? Iba't ibang mukha ng tao pero iisang mukha ng problema. Gusto bang malaman kung ano ito? Tara at aking papakita. Ako nga pala si Juan. Matagal na ako dito. Pero mas matagal na ako naniwala, hindi na ako makakaalis pa dito pero hindi man ako natatakot kasi sanayan lang naman. Dahil ko pa makipaglaro at makipagpatintero sa daan. Sa umaga, tigapunas ang sapatos. Sa hapon, dakilang tagalimos. Sa gabi, isusugal ko ang kinita, itataya sa karakrus. Kinabukasan, ganun ulit. Paulit-ulit na sistema. Gusto ko lang sanang itanong, ano ba talagang problema? Alam ko ang sagot, pero di ko malaman ang dapat na tanong. Alam ko ang daan papunta sa dako paraon. Alam ko ang proseso kung paano malulong, pero mas alam ko ang paraan kung paano hindi na makulong kaya araw-araw naglalakad. Ginawa ko ng swelas ang kanyo sa paa. Kinabisa ko ang mapa gamit ang aking mga mata para lang isalay sa iyo yung mga bagay na nakita ko at para lang punahin ang mga ito sa sariling pananaw ko. Nakakalunod yung mga kaganapan, languyin ko man ay hindi ko kakayanin. Lulunurin lang ako sa dami ng dapat na isipin. Ang dami kong hinaing. Ano bang dapat kong gawin? Susubukan ko bang intindihin o ko na lamang pansinin? Naghusbo ang mga balita. Di ko alam kung sino may pakana. Mas talamak pa ang patayin kaysa mabuting paggawa. Mas gusto pa inathala ang kamalian sa gawa kaysa pakita ko anong mabuti sa mga panahong wala nang magawa. Kaya tumigil ako saglit. Naging alerto sa tunog ng radyo. Pinakinggan ko mabuti itong mga Poncio Pilato. Alam niyo kung anong nakakairita? Sa itong klase ng sitwasyon, nakatotohanan sa ngayon may iba't ibang uri at bersyon. Silang mga magsasakang walang bigas na makain, sariling pananim nililimos. Pagkaroon lang ng pagkain na sa hapag na ihain. Ano ba talagang totoo? Bakit hindi niyo pa sabihin? Nililito niyo ang mga tao para pumili ng sisisihin. Lagi bang bala ang kapalit? Para makapangyarihan ng asta, itinututok at pinipiting na pino na gano'n lang at ng basta-basta. Lumalaban si sitwasyon sa palagay nila ay tama o baka may lagay sa marunong kamay. Para sa kaawa-awa ipatama, oo sa pool! Boom! Hindi lang ito yung mga bagay na dapat natin pag-usapan. Napanood sa telebisyon, puro well kasalansangan. Puro usaping korupsyon, puta! Walang katapusan, ano bang dapat itong gawin? Ako'y nag-iisa lang naman. Bigyan mo ako ng sagot na hindi ko kayang tanggapin. At bibigyan kita ng tanong na hindi mo kayang sagutin. Bigyan mo ako ng solusyon na hindi ko kayang gawin. At bibigyan kita ng problema na hindi mo kayang dalhin kasi di man talaga ito yung mga totoong suliranin. Yung mga problema sa lipunan na hindi natin maatin yung problema, alam nyo? Alam nyo? Ang sarili lang din natin. Bakit hindi pa natin aminin, mas ginaganahan pa tayo matulog kaysa gumising. Alam nyo kung anong problema? Nilalamon tayo ng maling sistema. Naging kabahagi tayo ng bahagdang nakikisabay lang sa eksena. Takot maging radikal, hindi naging kritikal. Ayaw sumugal, gusto palaging praktikal, total! Ito naman daw yung realidad. Ang katotohanan ng oras at lahat. Bakit pa kailangang sumalungat kung hangad lang naman ay kaunting pag-angat? Ang pinupunto ko lang, huwag kang matakot maging kakaiba. Wala namang namamatay sa simpleng pagkukumpara. Kung para lang masubukan kung hanggang saan ka talaga ay patunay lang na sa oras na mawala ka, kaya mo bumalik na isa. Lalo mong masamong sumbay o sumalungat sa agos ng mundo. Parehong mag-positibo at negatibo sa magkaibang proseso kasi dalawa lang naman yan na pwede mong pagpilian. Sumabay ka, basta huwag kang bibitaw. O sumalungat ka, basta handa kang maligaw. Teka. Nakuha niyo ba ako? O baka gusto mong kunin na lang kita. Isasama kita sa sistemang di pa nakikita ng iba. Kaya humawa ka lang sa aking kamay. At magsisimula ulit tayo sa umpisa. Wala namang nakikitang dulo ang aking mga mata. Hindi ibig sabihin nun na nilamon na ako ng dilim. Wala lang akong makitang dulo kasi alam kong malayo pa ang dapat natin lakbayin. Ito pa lang yung unang kabanata. Tara, balik tayo sa pagkabata para pagpasok ng sinag sa pagbukas ko ng pintana. Huwag tayong matakot masakit sa bawat pag-ilat ng mata. Masarap kasi laya ng mundo kasi alam kong may kita pa kita. Tapos na yung mga araw na pagpupunas ko ng sapatos. Yung mga hapong nilaan ko sa aking panlilimos. Yung mga gabi na ubusan ako ng barya. Ang dahil lang sa karakos o tapos na yung mga araw. At maraming salamat sa Diyos. Ako nga pala si Juan. At matagal na ako rito. Pero mas matagal na ako naniwala na ako makakaalis pa rito pero nagkamali ako. Malaki pa pala ang lalakbay ng aking mga pa. Pero masaya akong alis dito kasi kasama na kita.
Kaya tandaan mo sana. Ako nga pala si Juan. Patagal na ako dito. Patagal na matagal. Siyempre kahit sino naman sa atin dito, mahirap nung talaga decipher kung anong sinasabi ko. Precisely. Pag simula, nakakadito lang. Pero siyempre, kagaya ng mga akda na binabasa natin, lahat ng author na ito patay na. Kasi tayo na mismo yung bumubuo ng kwento na kung paano natin sinaintindihan. Tama ba? Yes, yes. So, ito. Literary criticism. Akala meron. Akala mo meron, yung pala wala. Wala, pero meron. Hindi lang halata. Madalas tayong malinlang sa anong nakikita ng mata, pero mas madalas tayong maniwala sa sinasabi ng iba. May tatlo kayong nakikita, pero ako, isa lang. Sino ang naniniwala sa akin? Wala, ako lang. Artist po ako. Marunong po akong tumingin ng abstract. Biyasa po ako sa pagbasa ng pinta, kaya aking isinulat. Ngayon, aking uungkatin ang hiwaga at kwento na maiginuhit ng pintor na maaari yung musikero. O baka pwedeng makata rin, depende sa kanya, basta itong abstract painting ay sadyang mahalaga sa kanya. Sa unang larawan, ang kanyang katapusan. Nang mawasak ang lahat ng pangarap na sinubukan niyang panghawakan, nagsabay ng kulay, nagsanib ang mga ito, namatayan ng ina, binugbog ng ama, itinakwil ng kapatid, binasura ng iba, itinapon ng lipunang kinikilala niya, itinuring na inutil at imbalido, kagaya ng iba. Madilim ang mundo, burado ang konsepto ng kulay, pula, puti, asul, itim, ang definisyon ng kanyang buhay. Pero hindi niya alintana ang lahat ng ito, kasi mas kilala niya ang sarili kaysa kung paano siya hinusgahan ng mundo. Sa likod ng bawat katapusan ay may kwento ng paglalakbay. Sa pangalawang larawan, sinubukan niyang isalaysay ang kanyang buhay. Nagmistula siyang bakang matatag na hindi nagpatinag at naniwalang sa dulo may liwanag na maaaninag. Ginapang edukasyon sa kabila ng balakid at harang, kapusman sa pera at sa iba pang pangangailangan, pero kumapit ng gusto sa prinsipyo at paniniwala na ang lahat ng nagtatanim sa Diyos pinapaubaya. Hindi lang basta ngawa ng ngawa, dapat gawa-gawa rin. Nabibingi rin ng Diyos kapag puro lang hingi at hiling. At walang taong umuusad na umaasa lang sa panalangin. Kaya naniwala siya na ang paghagod ng ito ang resulta ng lahat. Bumalik siya sa landas kung saan nagsimula siyang mamulat. Patuloy na madilim ang mga araw para sa kanya, kaya kinapa niya ang canvas ng paglalakbay niya. Patuloy niyang hinagod ang kamay upang tapusin ang larawan. Pero sa pagtatapos niyang ito, ay isang bagong simula pa lamang. Kahit bulag tong si Pedring, ay gumawa siya ng kwento. Kasabay ng musika na kanyang inimbento. Sumulat ng berso na sa hangin ninilapat. Wala man siyang kasama sa buhay, ginawa niyang karating ng lahat. Pula, puti, asul, itim, ano bang alam niya sa kulay? Hindi naman dapat iyon ang totoo na siyang magpapatunay. Kung anong klaseng tao siya nung siya ay nabubuhay, nagawa niyang ipinta ang mga ito bago pa siya sumahukay. Ang kaawa-awang si Berto ay isa na lamang larawan na ginuhit ng panahon hanggang sa katandaan. Niluma na siya ng pagkakataon pero nanatiling nabubuhay para sa iba. At ito nga pala yung buhay na sa atin ay iniwan niya. Kung akala niya tatlo yan, hindi yan ang totoo. Nag-iisa lamang ito sa ginagalawan nating mundo. Siya lang ang may akda, ang may karapatan sa sining ng ipinamalas. Binasa ko lang po ang kwento sa papel na aking pinilas. Pagpasdan mo ulit, akala mo meron, yung pala wala. Wala pero meron, kaso hindi lang halata. Madalas tayong manilang sa kung anong nakikita ng mata, pero mas madalas tayong maniwala sa sinasabi ng iba. May tatlo kayong nakikita, pero ako isa lang. Sino naniniwala sa akin? Wala, ako lang. Artist po ako, marunong po akong tumingin ng abstract. Biyasa po ako sa pagbabasa ng pinta, kaya kaya kong isulat. Maraming salamat.